Maingay ang bahay namin nung gabing iyon. Wedding anniversary kasi ng mga magulang ko. Inimbita ang ilang katrabaho ni na mommy at daddy. Naunang dumating ang mga office mates ni daddy at sumunod naman ang kay mommy. At syempre, ipinakilala silang lahat sa akin. Ako lang kasi ang nag-iisang anak. Kainuman, inuman, kwentuhan, tawanan. Ipinakilala na din ni daddy si mommy sa mga office mate nito. Ganon din ang ginawa ni mommy. Yung isa ngang office mates ni mommy ay mukhang kakilala pa ni daddy, si Kuya Daniel. Pinata si Kuya Daniel. Sa tansya ko ay 24 lang siya. At nung mga panahon na yon, si daddy ay nasa 38 nun at si mommy naman ay 36. Mabait naman si Kuya Daniel at magiliw sa tao. Madali siya makapalagay ng loob ng daddy ko. Sa totoo lang, napakabait ng daddy ko. Laging malumanay at parang hindi marunong magalit. 10:00 na ng gabi. Ang karamihan sa mga bisita ay nag-uwian na. Inaya ni daddy si Kuya Daniel makipag-inuman at ipinakilala ito sa mga office mates niya. Nagkantyawan pa yung ipinakilala ni daddy na ilang kababaihan. Malakas kasi ang dating ni Kuya Daniel. Matangkad siya. Tingin ko ay 5'11". Maganda ang pangangatawan. Halata mong laging nasa gym. Maputi ang balat at artistahin ng muka. Siya yung tipong pinapantasya ng mga babae at bakla. Narinig kong tinanong ni daddy si Kuya Daniel kung saan to umuwi at sumagot ito na sa Cavite. Malayo pala ang uuwian mo. Gabing-gabi na. Mabuti pa. Dito ka na lang magpalipas ng gabi. May isa pa namang kwartong bakante. Presinta ni daddy. Naku kuya, wag na ho. Magalang na pagtanggi ni Kuya Daniel. Nakakahiya ho sa inyo. Naku, wala yun. Wag mong isipin yun. Kesa naman umuwi ka pa niyan, nakainom na tayong lahat dito. Sabi ni daddy. Tapos pumaling ito kay mommy. Honey, ayusin mo nga yung isang kwarto sa taas at nang may matulugan itong si Daniel. Tapos ay sandali silang nagpaalam sa mga bisita at tumakyat sa itaas. Maya-maya bumaba din sila. Napansin kong parang tahimik si daddy at si mommy na parang may ngiti sa labi. Nakipag-umpukan si daddy sa mga kainuman niya at si mommy naman tumiretso sa kusina upang maghugas ng mga pinagkainan. Hindi talaga ako mahilig sa mga ganitong handaan. Mas gusto ko pang magbasa o makinig ng music. Pero kailangan andun ako dahil syempre, ako lang ang nag-iisang anak. Mag-aalas 11 na magpaalam ako. Nag-aakyat na ako. Humalik ako kay mommy at daddy at nagpaalam sa mga bisita. Nang makapasok na ako sa kwarto, ay parang nakahinga ako ng maluwag. Ikinabit ko ang earphone sa iPad ko at inilagay sa tenga ko. Tapos ay nahiga na. Dahil na rin sa pagod, ay hinila na ako ng antok. Madaling araw, nang maalimpungatan ako. Hindi ko pala napatay ang iPad ko. Maalinsangan ng panahon at nakaramdam ako ng pagkauhaw. Kaya naman naisipan kong bumaba sa kusina upang kumuha ng maiinom. Patay na ang ilaw sa sala, pero bukas ang ilaw sa kusina. Marahil ay nalimutan ng patayin ni mami. Papasok na ako sana ng kusina nang biglang napaatras ako sa nakita ko. Nakatayo ko sa gilid at saka dahan-dahang sumilip. Totoo nga, hindi ako namamalikmata lang. Nakasandal si Kuya Daniel sa ref namin. Walang pantaas
at nakabilad ang maskuladong katawan at abs. Kitang-kita ko ang milagrong ginagawa ng mami ko na nakasuot ng maigsi at manipis na nighties. Wala pa akong karanasan o kaalaman noon sa kamunduhan, kaya hindi ko alam ang ginagawa nila. Pero nakita ko ang ginagawa ni mami kay Kuya Daniel. Nang matitigan ko yon, nagulat ako. Napaka-gifted pala ni Kuya Daniel. Mas maipagmamalaki ito kumpara kay Daddy. Minsan kasi, nakita ko na rin ang kayamanan ni Daddy nung bata pa ako at sabay kaming naliligo minsan. Kitang-kita ko ang ginagawa ni Mami na pagpapasaya kay Kuya Daniel. Nakakalika pa to ng ingay dahil siguro sa kasiyahang nararamdaman. Hindi ko mawari kung hindi ba siya nasasaktan sa ginagawa ni Mami at mukha talagang nai-enjoy niya ang moment na yon. Huwag kang masyadong maingay, be. Ano ka ba? Baka mamaya may makarinig sa atin. Wika ni Mami. What? Tulog naman na yung mag-ama mo. Hindi na nila tayo maririnig. Kahit na, kung magising sila. Sabot ni Mami. O sige na, sorry na. Tuloy na natin, please. Halika na nga. Doon na natin ituloy sa taas. Nang narinig ko na sinabi yon ni Mami, ay agad akong kinabahan. Mabilis ngunit maingat kong tinakbo ang hakdan paakyat. Sa katarantahan ko, hindi ko namalayan na kwarto pala nila Mami ang napasok ko. Agad akong nagtago sa loob ng aparador. Ngunit hindi ko nilapat ang sara upang kahit paano'y makahinga ako. Saka ako naghintay. At maya-maya pa narinig kong bumukas ang pinto ng kwarto. Patay ang ilaw. Ngunit sapat ang liwanag ng buwan na nanggagaling sa bintana upang makita ko ang buong kwarto. Pumasok si Mami at Kuya Daniel na naghahalikan at agad akong naalarma. Nasa kwarto sila ng mga parents ko at paano kung makita sila ni Daddy. Luminga ako sa loob ng kwarto at nagtaka ko kung bakit wala ang Daddy ko dito. Saan siya natulog? Napukaw iniisip ko nang makita kong inihiga ni Kuya Daniel ang Mami ko. Inalis ang suot na damit at nakita ko ang magandang katawan ni Mami. Habang hinahalikan niya ang katawan ni Mami, ay tinatanggal din naman ito ang kanyang damit. Sa ilalim ng liwanag ng buwan ay nakabilad ngayon ang mga katawan nila. Ang maskuladong katawan ni Kuya Daniel at ang chubby pero katakam-takam na katawan ni Mami. Kitang-kita ng dalawang mata ko kung ano ang ginawa ni Kuya Daniel kay Mami. At maya-maya pa ay nakalika na to ng mahihinang ingay. Nakangiting tinignan ni Kuya Daniel ang aking Mami. Tapos ay inumpisa na niyang angkinin ng aking Mami. Hindi ko maintindihan ang mga pangyayari, pero may kung anong mainit na pakiramdam ang nabuhay sa katawan ko. Napadako ang tingin ko sa pinto ng kwarto. Hindi pala nakalapat ang sara nun. May kaunting awang ang bukas ng pinto at pumapasok sa kwarto ang ilaw na nagmumula sa hallway. Ang hindi ko lang maintindihan ay may kung anong anino sa pagitan ng siwang ng pinto. Pag tinignan mo kasi ang sahig, hindi buo yung liwanag na sumusuot sa siwang ng pinto. Para bang may nakaharang doon. Bahagya akong natakot, ngunit napukaw yon nang makita kong kung ano ang ginagawa nila. Sa pagkakataong na ito, ang Mami ko ngayon na nagtatrabaho
para sa kanila ni Kuya Daniel. Lalong tumindi ang ingay ng dalawa. Tinig na dinig sa buong kwarto ang ingay at paghinga nila hanggang sa nakita kong mahigpit na nagyakap ang dalawa. Marahil, narating na nila ang rurok ng kasiyahan. Tapos ay naghalikan ng matagal. Akala ko ay tapos na ang mga pangyayaring yon. Ngunit hindi pa. Muli na naman silang nagsalo sa napakainit na sandali hanggang sa narinig kong sumigaw si Kuya Daniel. Yun pala, ay mararating na naman ito ang rurok ng kasiyahan. Nakita kong yumakap si Mami sa katawan ni Kuya Daniel. Parang gusto ko yung sinasabi ni Marie na enrollment sa gym. Wika ni Mami, magji-gym ka? Bakit? Para pumayat naman ako ng kaunti. Wag, ayoko. Ha? Bakit naman? Gusto ko sa babae yung medyo chubby, yung malaman. Sagot ni Kuya Daniel. Ikaw talaga ha. Sige na nga. Sige. Malambing na sagot ng mami ko. Tapos ay pumikit na sila. Inantay kong makatulog silang dalawa. At dahil sa pagod, ay hinila na rin sila ng antok. Dahan-dahan akong lumabas ng kwarto nila mami. Tapos sinungo ko ang guest room. Andun nakita kong natutulog ang daddy ko. Nagtataka man. Dumiretso na ako sa kwarto ko. Habang nakahiga sa kama, gulong-gulo ang isipan ko sa natuklasan ko. Pero may kung anong mainit na parang sumisingaw sa katawan ko. At nakatulugan ko na nga yun. Kinaumagahan, maaga akong nagising. Di naman ako makatulog ng maayos. Dumiretso ko muli sa guest room. At nagulat ako nang makitang si Kuya Daniel na ang natutulog doon. Pinuntahan ko ang kwarto ng parents ko, pero walang tao doon. Marahil ay nasa baba na sila. Bumaba ako upang dumiretso sa kusina. Pero saglit akong natigil nang marinig ko. Nag-uusap doon ang mga magulang ko. Pinakinggan ko ang usapan nila habang andun ako kung saan ako nagtago kagabi. Ang hirap matulog dun sa guest room. Sira pala ang aircon. Kailangan maipagawa yon. Sabi ni Daddy. Ikaw, how was your night? It was fun. Tipid na sagot ng mami ko. Kumusta siya? Tanong ni Daddy na hindi ko maintindihan. He's great. Magaling. Tumatagal sa laban. Masayang sagot ni Mami. Did you enjoy? Sobra. Pagod na pagod nga ako kagabi. Pinagod niya ako. Natatawang sagot ni Mami. Good. Good for you. Wika ni Daddy. Tulog pa ba siya? Yes, I think so. Mamaya gigisingin ko na siya. I was thinking kung pwede kong isama si Miko sa pamamalengke mamaya para, magising ko ng maayos si Daniel. Wika ni Mami. Yes, dear. Di na ako tumuloy sa kusina. Bumalik ako sa kwarto ko na mas magulo ang isip tungkol sa mga bagay-bagay.